Isa pong mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagala ko po na makasama kayo dito po sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong nakakasama o naming nakakasama dito po sa ating pag-aaral na ginagawa na sinimulan lamang po natin nung nakaraang linggo. Pinag-usapan po natin o pinag-uusapan natin ang book ng Exodus. At nawa po ay marami kayong napulot na leksyon dahil tiningnan po natin kung paano ang aklat na ito na nagpapakita ng kapangyarihan, kabutihan, at ang pagnanais ng ating Panginoong Diyos na iligtas ang kanyang mga anak. At hindi lamang yun, ipinapakita rin nito ang karakter ng ating Panginoong Diyos na talaga namang siya'y mapagmahal, siya'y maunawain at ang nais niya ay maligtas tayong lahat. Binabati ko po kayo ng isang maligayang pagsubaybay
At purihin po ang ating Panginoong Diyos. Narito pa rin po tayo sa ating pong GC session. Ano po? Dito po sa St. Louis, Missouri. And praise the Lord for all the leaders na napili po upang maglingkod ng 5 taon at patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. At nawa po ay patuloy na ang ating Panginoong Hesukristo ang maging sentro ng ating mga pangangaral, ng lahat ng ating mga ginagawa dahil wala naman tayong ibang nais kundi ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik ng muli at matapos ng lahat ng ating mga pagdadalamhati, paghihirap sa buhay na ito. Kaya naman patuloy po nating ipanalangin ang mga leaders, ang mga members, lahat-lahat po at patuloy po nawa na si Kristo ang maging sentro ng ating mga buhay. At again, ang pag-uusapan po natin ngayon, nandun pa rin po sa Exodus na aklat at ang pag-uusapan o ang topic natin ngayon ay the burning bush. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin naman ay napapanood po ninyo sa Hope Channel and we praise the Lord that we can continue doing this all because of the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi po siya magiging posible kundi dahil sa pagmamahal at biyaya ng ating Panginoong Diyos at sa pagkakataong ipinagkakaloob po sa atin upang makapaglingkod sa ganitong paraan. Nagpapasalamat din po ako sa lahat po ng mga kaibigan, sa lahat po ng mga kapatid na nagbukas ng kanilang tahanan kung kaya naman po ang inyo pong lingkod kasama po ng aking pamilya ay nakakapaglingkod sa iba't ibang mga churches, sa iba't ibang lugar dito po sa lugar na ito. Maraming salamat po for sharing your blessings, for praying for us. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan, mga kapatid na nag-extend ng helping hand para po nang sa ganun ang aming pananatilit paglilingkod dito sa lugar na ito ay maging maayos. Muli po, purihin ang ating Panginoong Diyos and we are very happy na ma-meet ang maraming mga tao. Ano po, yung mga sumusubaybay po sa ating programang ito, nagpapasalamat po kami na ma-meet po namin kayo in person. And we hope and pray that others pa po na nakakasama po namin sa mga pag-aaral na ito ay we will be given the opportunity to meet each other in person. So muli po maraming salamat. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell. Paki-follow ang ating page at paki-support po ang ating YouTube para po nang sa ganon ma-notify po kayo at hindi lang ma-notify para po nang sa ganon makita po ninyo na may mga iba pa po kami mga pinopost na baka naman ay maging pagpapala rin naman sa inyo o sa mga kaibigan ninyo. At sa mga lagi na po namin kasama, paki-share naman po ang video na ito para po nang sa ganon mas marami ang marating, mas maraming makinabang at hindi natin alam, just by simply sharing the video ay may mga tao na nangangailangan at may mga tao na maaring makinabang dito po sa ating pag-aaralan ngayon. Dahil titingnan na naman po natin ito sa isang napakasimple na pamamaraan, practical, at hopefully maging madaling paraan para po nang sa ganon ay may tanim sa ating mga puso at maalala po natin. Hingin po natin ang kapangyarihan ng gagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At muli po, dinala kami sa lugar na ito at ngayon ay mag-aaral po kami na inyong mga salita. Maraming salamat po na bagamat kami magkakahiwalay, salamat po na sa online world, sa technology, na inyo pong pinahintulutan na ngayon ay naibabahagi ang mabuting balita. Ang inyong mga salita ay napag-aaralan po namin sama-sama. Hindi po namin kaya sa aming mga sarili. Kaya naman hinihiling po namin ang inyong pangunguna at paggabay at nawa pong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isip, at ang lahat po nawa ng aming mga mapapakinggan, mababasa, mapag-aaralan ay makatulong upang mas lalo po kaming lumago sa pagkakilala sa inyo.
Maraming salamat po at gagabayan niyo po kami sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen. So muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Nasaan man po kayo ng lupalop ng sanlibutan, we are very happy na makapaglingkod po sa inyo. Mapag-aralan po natin ang aklat ng Exodus at ang topic po natin, as I've said a while ago, the burning bush. At sa marami po marahil, you already know the story. It's about the story of Moses. And sa mga hindi pa naman po, I hope na ito po pag-uusapan natin. If it's your first encounter, it's all right. Kasi bakit po, ipapaliwanag rin po natin yan. And if you have your Bibles with you, I invite you to read yung pag-uusapan natin ngayon, Exodus chapter 3 and Exodus chapter 4. Ang ating key text is in Exodus 3, 7-8 at ang pagkakasabi po ay ganito. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I've heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. So I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from the land to a good and large and to a land flowing with milk and honey. The text in itself, babalikan po natin, yung nakaraan natin pinag-usapan. The intention ng author ng Exodus, walang iba kundi si Moses, is to introduce us to God. Hindi lang para malaman natin yung storya. Hindi lang para malaman natin kung ano yung mga nangyari noon. It's not just a history book. It is telling us the story of God. It is telling us who our Savior is. At makikita nyo po doon sa text, sinasabi po doon that God knows our situation. And He will act at the right time. Mag-uusapan natin yan ng mas marami pa sa mga susunod po nating mga points dito po sa pag-uusap natin ngayon. Well, bago ko po i-deliver o i-share sa inyo yung 3 points natin, kung doon po sa mga hindi pa masyadong familiar sa story, let me give you a summary, but again, I invite you to read ito pong story na to. Pinag-usapan natin nung nakaraan, si Moses, pinanganak po siya, itinago po siya, at dinala po siya sa ilog, at pagkatapos ay natagpuan po siya doon, at siya for 40 years was trained in Egypt. Of course, yung first few years, pinahintulutan na yung magulang niya magtuturo sa kanya, mag-aalaga sa kanya. And then, afterwards, ang nangyari po, ay meron pong nangyari na yung isang Hudyo o Israelita ay inaapi ng isang Ehipto at tinulungan po ni Moses at napatay. Ito pong Egyptian at kumalat sa buong Ehipto. At ang nangyari po, si Moses ay tumakbo sa lugar ng Midian. At doon po sa lugar ng Midian, mapapansin at mapag-aaralan po nating mabuti na doon po siya ay nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng 2 anak na si Gersom and Eliezer. At doon po ay namuhay siya for 40 years as a shepherd. At ito po ay relaxed na panahon. At imagine niyo, it took him 40 years to gain a lot of knowledge sa Egyptian, yung mga marahil, yung mga dapat na matutunan niya na mga technical things, na marami pa mga bagay na wala namang masama. Pero of course, yung iba doon ay mga turo na taliwas sa sinasabi na salita ng ating Panginoong Diyos. And then, another 40 years ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos that He will be in the wilderness, He will be in this life na siya ay magiging shepherd na mag-aalaga upang matutunan din ang maraming mga bagay tungkol lalo na sa kanyang Panginoong Diyos. Kaya naman po ito ay panahon that he is able to really contemplate, meditate, and feel the presence of God. Okay? At dito po, part nitong pag-aaral natin was his call that happened in Exodus chapter 3. And as usual, I will be sharing with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maalala, maging madaling paraan para po nang sa ganun, ma-share natin sa mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, maging madaling paraan para maunawaan natin itong pag-aaral nito. At sa mga unang pagkakataon po na nakakasama namin, hindi po natin re-reviewin ito per day. I-review ko po ito as a whole.
And kung meron po kayong mapupulot na iba pang mga leksyon mula po dito, well and good. Ang pinakamaganda po ninyo magagawa ay isulat nyo po yan. At hindi lang isulat, kung gusto nyo po, pakishare nyo po sa mga nanonood sa social media, i-comment po ninyo para mabasa din ng iba, maging blessing pa yan. Sa iba, makatulong yan, mas maunawaan pa yung lesson na mas maganda. At syempre, at hopefully ito pong 3 points na i-share ko sa inyo, maging madaling paraan din naman para pag may ganitong pag-uusap, may brought up yung Exodus 3, yung encounter o yung call ni Moses to free the Egyptians or the Israelites from the Egyptians, maalala nyo po itong 3 points. So, mas madali po kayong makapag-share at maalala ang pag-aaral na ito. So, let me begin with the first letter E. At ang linagay ko po dito is the encounter. And I'm gonna talk about the encounter of Moses with God. Ang sabi po sa verse 2, "And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed." So dito po, makikita po natin yung mga terminologies na ginamit. Okay? Simulan natin doon. Yung title natin, may burning bush. Of course, representing the presence of God. Okay? Kaya nga po hindi siya nakukonsume. At pagkatapos po, yung term na angel of the Lord. At wag po tayong ma-confuse kasi yung angel po na term simply means messenger. And it always depends on the context whether this angel is to be interpreted as human or divine. So, okay, lilinawin natin ha. May mga pagkakataon that it's really just, a ordinary messenger. It's just a human messenger. But there are times, depending on the context, that it's not just an ordinary messenger, but it's divine. It's referring to God. That's why, nung pag-uusapan po nating mabuti, yung term na angel of the Lord can also be a title for the Lord or for Jesus Christ. At maraming pagkakataon sa banal na kasulatan na yung angel of the Lord was used as a term and then later on, it's pointing to a divine being, not just an ordinary messenger. And Jesus is also a messenger. Okay? A messenger na pinapadala po sa atin ang mabuting balita na galing sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi sa verse 5 to verse 6, "And he said, do not draw near this place," kasi po lumapit si Moses, "take your sandals off your feet, for the place you stand is holy ground. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God." So ito po yung encounter ni Moses sa ating Panginoong Diyos. At pinatanggal yung sandals kasi nga he is standing on holy ground. He is before the presence of God. Siya ay nasa presensya ng ating Panginoong Diyos. At ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na siya ay, imagine nyo, yung mga naipasa na mga kaalaman tungkol sa ating Panginoong Diyos, yung kay Abraham, yung kay Isaac, kay Jacob, yung mga kwento at marami pang iba. Ngayon, sinasabi nitong nakikipag-usap kay Moses, sinasabi ng Diyos, ako ang Diyos nila. And most likely, Moses is very familiar with the story of Abraham, Isaac, and Jacob. And now he is talking to the God who led them, who called them, who provided for them. And that's why ang sabi doon, nagtago siya because he cannot look upon God. At ang gusto ko po, when God was introducing Himself, ang sabi sa verse 7, na binasa na rin natin kanina sa ating key text, "And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmaster, for I know their sorrows." Gustong-gusto ko po ito. Ginamit yung term na, I have seen, and I have heard, and I know their sorrows. Alam ng Diyos ang mga hirap na pinagdadaanan, i-relate natin sa ating buhay. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan nating mga hirap. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin ng mga sakuna. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan nating mga hirap. Dinig niya ang ating mga panalangin. Dinig niya yung mga hinaing ng bawat isa sa atin.
at alam niya kung ano ang ating tunay nararamdaman. Madalas, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, madalas tayo ay nanguhula sa nararamdaman ng iba. Di ba, pag may nagkikwento na isang tao sa atin, madalas kiniklaim natin na, well, of course, most of the time, tama naman, na naiintindihan natin, alam natin yung nararamdaman ng iba. Pero madalas, yung ating pag-evaluate o pag-assess ng nararamdaman ng iba is wrong. Or maaring nakuha natin pero hindi natin nag-grasp completely kung gaano kabigat, gaano kalalim, kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng tao. Kasi, alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, maaring may mga ilang bagay na madali para sa inyo, pero sa iba mahirap. May mga ilang bagay na mahirap para sa atin, at minsan ay madali para sa iba. So, we know kung ano yung maaring we can predict, we can see from their facial expressions. Titignan natin, masasabi natin, alam ko, galit yan, nainis yan, frustrated yan. Pero we don't know the depth. Hindi natin alam kung gaano kalalim yung pinagdadaanan. Pero ang sabi natin, Panginoong Diyos, I know their sorrows. Merong Diyos na naririnig, nakikita, at nakakaalam ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. Amen? Kaya po, sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon na may mga pinagdadaanan sa buhay, may mga hinaing, may mga hirap na nadarama, may mga pagsubok sa buhay, alam ng Diyos ang inyong nadarama. Alam ng Diyos kung gaano kabigat ang tunay ninyong nararamdaman. Madalas, pagminsan, yung mga kapwa natin tao, o minsan kahit tayo mismo, we cannot give full attention to the people who are suffering. Ako po, aminin ko madalas, pagminsan po mga kapatid, sa sobrang pagod na, at alam po ninyo, sa dami ng mga tao na ating nakakausap, I have to admit that at times I cannot give yung services na gusto kong ipagkaloob. Alam niyo yung parang you feel na kulang pa. Pero at the end of the day, yun na yung kaya mo, yun na yung 100% mo during that day because you're so tired, tayo napapagod bilang mga tao. At ako po mga kapatid, I have to say it. I have to admit it. May mga kakulangan mga kapatid, may mga lapses. But with God, He knows truly who we are. He understands our situation. He understands who we are. At ito pong sabi, nagpapakilala ang Diyos kay Moses na ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Joseph, ni Isaac, ay Diyos na alam lahat ng bagay at hindi lamang alam lahat ng bagay, siya'y Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen? At ang sabi sa verse 10, so now, go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So, imagine the encounter at gusto ko lang rin pong bigyan ng pansin that Moses hid himself. O si Moses ay hindi makatingin. He was afraid to look because, well, mga kapatid, it could be because Moses knows he's standing before God. He is a sinner. And tayo rin pong lahat, as we encounter the Lord, at maraming pagkakataon sa banal na kasulatan, those who had encounter with God like Isaiah, like Peter, and many more characters in the Bible, when they had encountered God, ano po nangyari sa kanila? They felt their unworthiness. They felt that they cannot even touch or look sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Panginoong Diyos. And so, when we encounter God, we will see our nothingness. We will see our unworthiness. Makikita po natin ang ating mga kakulangan. Kumbaga parang isang liwanag na talagang tayo naliwanagan at nakita natin how undeserving we are. And yet, the grace of God is always sufficient. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos, so now, go, I am sending you. Kumbaga si Isaiah, ganun din na nangyari. After he encountered God, he felt his unworthiness. He experienced the forgiveness of God. He experienced the grace of God. And now, I'm sending you. And that's why Isaiah said, here I am, send me. So Moses, being approached by the Lord, is already a sign of God's grace, God's mercy.
And so now he's being sent to be God's instrument to free the Israelites from Egypt. At ang sabi po sa verse 11, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh, that I should bring the children of Israel out of Egypt? So, yung umpisa mga kapatid, in my personal reading, assessment, when he cannot look sa ating Panginoong Diyos, he might have felt his unworthiness. Now, when he was being sent, ang nangyari naman po ngayon, he felt yung incapacity. He felt yung kanyang kakulangan. He lacks marahil the skills, or maybe the third point or the second point, it's just excuses. So number one, we look at the encounter. Now let's look at the excuses. Well, excuses dahil marahil because of his past experience when he tried to liberate Israelites in his own way or on his own through his own process, through his own strength, hindi napaganda. And now that God is calling him, it's possible din, mga kapatid, that he's already very comfortable with the life na meron po siya. And now, he's being called to go somewhere else. To go where few people would want to accept or want to go. And so the first excuse, basahin natin ulit ang text, verse 11. But Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and that I should bring the children of Israel out of Egypt? So he's asking, who am I? At ang sabi na ating Panginoon Kristo, gusto ko yung verse 12. Ang sabi, so he said, I will certainly be with you. This shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Ang nangyari po, ang sagot ng ating Panginoong Diyos, who am I? Ang sabi ni Moses, who am I? Ang sagot ng ating Panginoong Diyos, I will be with you. Ang sabi pa nga, I will certainly be with you. Parang, pagtitin natin, may connection ba yung sagot ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoong Diyos? Kasi ang tanong niya, who am I that I should go to Pharaoh? Well, yes, it is connected. Kasi maaring ang tinitignan ni Moses ay, sino ba siya? As in, may status ba siya? Meron ba siyang, di ba minsan ganun nangyari? May degree ka ba? Meron ka bang status in life? Meron ka bang ganito? Minsan ganun po nangyayari. Pero ang sagot ng ating Panginoong Diyos, you don't need to look at those things. Because it's never about you. It's always about me. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Diyos, I will be with you. The reason why you're going is not because of who you are. The reason why you're going is because of me, ang sabi ng ating Panginoong Diyos. And many times in our ministry, naiisip natin that it's all about us. It's all about our credentials. It's all about what we are able to provide. It's all about our skills. It's all about our talents. It's all about our strength. It's all about our capacity. It's all about our capabilities. But no, it's about God. And He can use an ordinary person more powerfully if that person is fully dependent on Him. Kesa po doon sa mga tao na very gifted and yet they are not dependent sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya, ang sabi na ating Panginoong Diyos, it's not about you. It's about me. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, you might be having the same excuse. Ay, sino ba naman ako, pastor? Ay, ako naman ay ganito lang. Ako naman ay ano lamang. Ako ay simpleng ganito lamang. Ako ay hamak na ganito lamang. It's not about you. If God is calling you to preach the word, if God is calling you to go somewhere, if God is calling you to do something for Him, remember, it's not about you. It's about Him. It's about our God, our loving God, our merciful God, our gracious God. Amen? Tungkol ito sa Kanya. And that's why we preach Him. We stand before people not because of who we are, but because of who He is. And that's why when He said, I will certainly be with you, we have nothing to fear. Hindi natin dapat katakutan kung paano tayong titignan.
because it is God who is with us. Grabe! Ano po? Ngayon, hindi pa sapat yun. At minsan, ganun din po tayo mga kapatid, mga kaibigan. Tulad tayo ni Moses. Hindi sapat yung sabihin ng ating Panginoong Diyos, kasama mo ko. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Moses ngayon. Pangalawa, second excuse. Moses said to God, "Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, then they say to me, what is his name? What shall I say to them?" Ayan na. O sino yan? Anong klaseng Diyos yan? Anong pangalan yan? At alam po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, pag sinabing pangalan, it refers to character or capacity or capability. Sino yan Diyos na yan? Parang ganito po, no? Sa Ehipto, marami silang mga Diyos. Pag sinabi mo yung pangalan ng Diyos, alam na nila yan. Ang Diyos na yan, God of water yan. Ang Diyos na yan, God of the sky yan. Ang Diyos na yan, God of trees yan. Yung Diyos na yan, God of the ano yan. Ganun, mga kapatid. Di ba? Pag binigay mo yung pangalan, alam na. Alam na kung anong power niyan. O, di ba? Kahit nga ngayon may mga, di ba, may mga pinapanood yung mga kabataan ngayon, may mga pinapanood ng mga superhero. Pag binanggit mo yung pangalan, alam na nila kagad yung power niyan. Alam na nila, yan yung power niyan, ganito. Yung kapangyarihan niyan, ganito. So, what is His name? At ang sagot ng ating Panginoong Diyos, Exodus 3:14, and God said to Moses, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. I am who I am. Ang ganda po nito kasi, itong I am who I am na terminology, nagpapakita that He is self-existent at siya ay hindi nagbabago. He never changed. He's the same all-powerful, all-knowing, all-loving God. Amen? Kaya po, ang sabi sa verse, kung titingnan pa nga po natin, itong term na ito, basahin natin ito, God present Himself to Moses as Ehedje Asher Ehedje, which literally means I will be who I will be or I am who I am. In Exodus 3:12, God uses the same verb as in verse 14 when He states to Moses, I will be with you. It means that God is eternal, He is the transcendent God as well as the immanent God, and He dwells with those who are contrite and humble in spirit in Isaiah 57:15. So pag sinabi po natin, He's an immanent God, He's a God who wants to dwell in us, and He's also transcendent God na siya talagang napakalaki, napakalawak, hindi natin completely maunawaan, pero isang siyang Diyos na ang nais ay makasama ang bawat isa sa atin. He's eternal. So, with this term, with this name na sinasabi ng ating Panginoong Diyos, pinapakita nito that siya ay tunay na makapangyarihang Diyos. Kasi, kumbaga, lahat ng mga Diyos-Diyosan may mga simula. Lahat ng mga ibang Diyos may simula. Pero ang ating Diyos, eternal. Which means, if you will connect it, that means that He is the Creator. Kasi siya eternal. Wala siyang simula. At walang katapusan. I am who I am. I will be who I will be. At ang maganda, ang Diyos na ito ay nagpapakilala kay Moses at sa ating lahat. At alam po ba ninyo, yung term na Yahweh ay isang pangalan o YHWH. Well, hindi pa nga alam yung yung talagang pagkakabanggit niyan. Nilagyan na lang yan ng vowels para nang sa ganun mabasa. YHWH. Hindi na malaman kung paano babanggitin because the Israelites, they don't want to mention the name because the name is very important. Ang sabi sa Exodus 6 verse 3, pansinin po ninyo I appeared to Abraham, to Isaac, and to Jacob as God Almighty, but by my name, the Lord, capital L-O-R-D, I did not make myself fully known to them. Pag may mga Bibles po na yung L-O-R-D ay capital, ibig sabihin po niyan, pag chinek nyo po sa Hebrew, galing po yan dun sa YHWH o Yahweh.
At ang sabi niya, but my name, the Lord, or Yahweh, I did not make myself fully known to them. Hindi po ibig sabihin nito ay hindi kilala ni Abraham o kaya ni Noah ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kundi ang sinasabi lamang na ating Panginoong Diyos, yung kanyang pangalang Yahweh, ay ngayon, dito po, sinasabi niya na pinapakilala niya ng lubusan at gusto niya pang ipakilala yung kanyang sarili sa bawat isa sa atin. That's why the mission of God is to make Himself known. Basahin natin to. His name Yahweh points to the fact that He is the personal God, the God of His people, and the God of the covenant. He is a close, intimate God who intervenes in human affairs. The Almighty God is the God who miraculously intervened by His power, but Yahweh is a God who demonstrates His moral power by love and care. He's the same God as Elohim, mighty, strong, transcendent God, and the God of people, the ruler of universe, the creator of everything. But different aspects of His relationship to humanity are revealed by the name Yahweh itself. Kumbaga, pinapakita ng Diyos that through His name, He's a God who wants to have a relationship with us. Siya'y Diyos na ang nais ay kumonek sa atin. Siya'y Diyos na ang nais ay makilala natin siya. Pag manunod po kayo ng mga Greek mythology and others, parang yung mga gods na sinasabi, they don't want themselves to be known completely to the people. But our God is different. With God, He wants us to know Him well. He wants us to know Him so we can trust Him, and when we can trust Him, we can believe in His promise. And so, dito po sinasabi ngayon ng Diyos sa second excuse ni Moses, eto ako. This is my name. I am who I am. Yahweh. I am eternal. Nagpapakita na siya'y makapangyarihan, but at the same time, hindi lamang makapangyarihan, kundi siya'y Diyos na ang nais ay makipag-connect sa bawat isa sa atin. And sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, the Lord wants to connect with us. Amen? Ngayon, punta tayo sa third excuse. Ang sabi sa chapter 4, verse 1, what if they do not believe me or listen to me? Okay, ito na naman. Sabi natin, Panginoon Diyos, sige, yung staff mo, ibato mo sa lupa, o naging snake, tapos kunin mo ulit, magiging staff ulit. Kung hindi pa sapat yan, o sige, yung kamay mo, ilagay mo sa bosom mo, and then magiging leprous yung hand. At pagkatapos, pag binalik mo ulit, magiging white, yung kumbaga, napaka perfect no skin. Di ba? From leprous, so yan. Pero alam nyo, siguro, ito, pagbabasahin nyo po yung story, sabi ni Moses, naku, baka gagawin din nila yan. Baka siguro sa isip ni Moses. Kaya sabi sa verse 8 to 9, then it will be if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, then you shall take water from the river and pour it on a dry land. The water which you take from the river will become blood on the dry land. So ayan na. Magkakaroon na yung water will turn into blood. So makikita po natin na yes, si Moses is giving a lot of excuses, and God is giving him more reasons to believe and to trust in the Lord. Amen? Ganon din po tayo. Marami sa atin ay may mga pagkakataon na tayo ay nagdududa, tayo ay nagtatanong o hindi natin completely maunawaan kung paano ba gagawin, kung saan tayo pupunta o kung ano yung mga dapat nating gampanan. At minsan natatakot tayo na magpatuloy o maaari pag minsan klaro na yung dapat nating gawin, and yet we do not want to do it. Why? Because we are afraid. We are afraid that we will be rejected. We are afraid that no one will listen to us. And God will continue to remind us that He is with us, and not only that He is with us, He can perform miracles. Na ang Diyos na ating pinupurit sinasamba, walang imposible sa Kanya. So ito, magagawa. Magagawa yan. At ang pinapakita natin, Panginoong Diyos kay Moses,
Kung hindi pa rin sila sapat, kasi nga, may mga tao po talaga, di ba, yung minsan nga po, di ba, to see is to believe, o minsan they want to experience some miracles. Ito, sabi ng Panginoong Diyos, ito, sige, gawin natin. Pakita ko sa iyo. O ito, gawin mo yan. Kung ayaw pa rin nila, sige, meron pa, ito pa. Kung ayaw pa rin, ito pa. Di ba? Kumbaga, pag tinitingnan ko po ito, I'm looking at it in the context of the grace and love of God. Bakit po context of grace and love of God? Alam ng Diyos that our human nature, we will not easily believe. Tayo madalas magdududa pa. O may mga ilan, praise the Lord, na after their first encounter with God, they believe immediately. Pero alam ng Diyos, tulad po dito sa mga Egyptians, hindi sila kagad maniniwala. Sige, merong staff to snake, then snake to staff. Sige, ayaw. O sige, clean hands to leprosan, and then leprosan to clean hands. Ayaw pa rin. O sige, meron pang pangatlo. This is the grace of God. Showing us and reaching out to us. At kung tayo ay hindi pa rin maniniwala, He will still try to reach out to us. Amen? Grabe ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Pero hindi pa tapos. Meron pang fourth excuse si Moses. Ang sabi po sa verse 10, Then Moses said to the Lord, O Lord, I'm not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and slow of tongue. Sabi ni Moses sa verse 10. At minsan, ganyan din na nangyayari sa atin. Minsan nga, pag binabasa ko nga to, naisip ko, ano kaya talaga kayang slow of speech siya and slow and tongue at hindi siya talaga ba magaling magsalita? Or it's just an excuse? Or dahil ba siya nag-aral educated siya sa Egyptian, and then 40 years siya as a shepherd, baka nalimutan niya na, o hindi niya na nagamit. Minsan nangyayari naman talaga, pag nalimutan mo ng magsalita ng ganong lingwahe, minsan di ba nalilimutan mo na kung paano siya babanggitin, o pag kahit ano namang bagay. Kaya siguro ganon, or could it be that it's really just an excuse? And makikita po natin na kung paano si Moses, maraming excuse, hindi pa rin siya sinusukuan ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi sa verse 11, So the Lord said to him, Who has made man's mouth? Who makes the mute, the deaf, the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Now therefore go, and I will be with your mouth, and teach you what you shall say. Ang sabi natin, Panginoong Diyos, huwag kang mangamba sa sasabihin mo, ako ang magagabay sa iyo, ako ang tutulong sa iyo. Grabe ang Diyos. Again, mga kapatid, looking sa lens ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, pinapakita nito na ang Diyos is so gracious, so loving, that He will be with us. Pero tingnan niyo po the grace of God will not lead you to disobedience. Yan, gusto ko i-point yan. The grace of God will not lead you to disobedience. The grace of God will always lead us to what? To obedience. Kasi bakit po? Tingnan ninyo. All the excuses na ibinibigay ni Moses, the Lord responded with grace. I will be with you. This is my name. I am introducing myself to you. Okay, I'm showing you some miracles. I'm showing you all of this. And now, I'm the one who is the creator of all things. Huwag kang mangamba, kasama mo ako. And yet, with all these excuses na binibigay ni Moses, ang ginagawa po nating Panginoong Diyos, ang biyaya niya ay sapat. Pinagbibigyan pa rin si Moses. Tinutulungan si Moses na maunawaan. At hindi lang binibigyan si Moses tinutulungan si Moses para maunawaan, tinutulungan si Moses para makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Nagpapakita lang mga kapatid, mga kaibigan, na sa ating pamumuhay sa lupang ito, yes, we will have excuses. We will have our weaknesses. Tayo babagsak. Pero ang biyaya ng Diyos ay laging sapat, pero hindi ibig sabihin ng biyaya niya ay sapat, ibig sabihin ay mamumuhay tayo sa pagkakasala. Ang biyaya niya at pagmamahal niya ang magbibigay ng lakas sa atin para tayo ay makasunod. Tingnan niyo ang nangyari pa dito. Pagdating sa verse 13, tingnan niyo pong sabi ni Moses, But he said, Oh my Lord, please send by the hand of whomever else you may send.
magpadala ka na lang, Lord, ng iba na pwede. O kaya, o pwedeng magsalita. At bago pa sabihin ni Moses, the Lord already has a plan. I'm sending your brother, Aaron, to be your spokesperson. Mga kapatid, is this not the grace of God? At ang nangyari po, nung naging malinaw na kay Moses at wala na siyang ma-excuse, wala na siyang ma-reason, and para sa akin mga kapatid, it's not just about wala na siyang ma-reason, but he experienced the grace of God so much na even with all the excuses, even with all the justifications and reasons na ibinibigay niya, ang Diyos is so gracious and loving enough para nang sa ganun siya'y unawain. And that's why he went forward. Siya'y nagpatuloy. Kaya ulitin ko po mga kapatid, the grace of God will not lead us to disobedience. His grace, His love will always lead us to obedience. Susunod. Ang mga tunay na nakaranas ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, yun din na magiging dahilan para sila ay susunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Susunod sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. That's why I like this. God's call to us will often change the direction of our lives. However, if we follow that call, then we discover that God's path is always the best route for us. However, sometimes at first, it isn't easy to accept God's call. Amen? And I can say, mga kapatid, it's not easy to accept God's call. I cannot forget when God called me to be a minister, to be a pastor. You know, of course, nandun yung desire mo, yung heart mo to fully surrender to the Lord. Pero may mga pagkakataon na iisip mo, paano kaya kung hindi ko, alam yun, no time na yun, nahirapan din ako i-give up yung paglalaro at marami pang iba. It's not easy. And then, pag nandun ka na sa tinatahak mo, may mga pagsubok na darating at mga iba pang challenges. It's not easy, but there's great joy. There's great joy in following the direction of God para sa ating mga buhay. Amen? Kaya mga ginigil ng mga kapatid, I hope the burning bush story will remind us of the encounter of Moses, and not only that, the excuses of Moses, but I hope not the excuses of Moses alone ang maalala natin, but for every excuse, it is dealt with grace, with God's love. I hope and pray that we will respond just like Moses and say, yes, Lord, I will go. Yes, Lord, I will do it. Yes, Lord, I'm willing. Marahil meron po sa inyo, tinatawag natin Panginoong Diyos na magsalita para sa Kanya. Marahil may ilan sa inyo, tinatawag ng Diyos, kayo ay mag-surrender ng inyong mga resources, mag-surrender ng inyong mga trabaho, mag-surrender. Hindi ko po alam mga kapatid, personally, you have to pray and ask the Lord, Lord, what do you want me to do? And if it's clear, kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa inyo, I hope that you will you will respond and say, I will go. Gagawin ko po, Lord. Kung anong gusto po ninyo, kung ano pong kalooban ninyo, Lord, yun po ang aking tatahaking daan. And we need to ask the Lord to continue to help us. Alam nyo, lately mga kapatid, I've been praying. I've been praying. I've been praying so hard and really asking the Lord, Lord, what do you want me to do? May mga preference tayo, may mga naiisip ako, pero sabi ko, Lord, at the end of the day, it's what you want. Kasi based sa experience mga kapatid, mga kaibigan ko, there's really great joy when you follow the Lord. And when you follow His plans for you. Mahirap, minsan, may mga daan na, alam mo yun, minsan po, pag nandun ka na sa daan na tinatahak, na nais ng Diyos, minsan may isip mo, pag mabibigat na yung sitwasyon, naiisip ko nga pag minsan na, paano kaya kung nandun na lang ako, nagstay na lang ako doon, ganito lang yung ginawa ko, hindi ko na naranasan sana itong mga stress na ito, mga problemang ito. But at the end of the day, there's great joy when you know that you are with the Lord and you are where the Lord wants you to be. Amen? Okay, so we talk about the first letter E, the encounter. Dito po sa burning bush story, we're looking at the encounter. We look at the excuses. And now, let's look at the
The last one, the point is the example. Meron po kasing na story na naisingit sa Exodus chapter 4. At ito yung nasa verse 24 to 26. And many scholars, they are wondering, anong connection nitong story na to? Why is this put in here, in between? Dito sa story ni Moses na he already decided to follow. Pero bakit nailagay itong kwentong ito dito? At ito po yung kwento ng circumcision sa Exodus 4:24 to 26. And it came to pass on the way, at the encampment, that the Lord met him and sought to kill him. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, and cast it at Moses' feet and said, Surely you are a husband of blood to me. So he let him go. Then he said, You are a husband of blood because of the circumcision. Okay? So, ito po ay, many are wondering, are amazed, are questioning, or they have questions why. Itong story nito ay nailagay po dito. At yung approach pa ng angel of the Lord o ng Diyos ay medyo kakaiba because ang sabi po doon, sought to kill him. And ulitin po natin mga kapatid, pag pinag-uusapan at yung mga ganyang mga terminologies, we need to read it with the Hebrew mind. Mind, yung Hebrew way. Yung pagkaunawa, paano po sila magsulat. Ano? So, ito po mga kapatid, mga kaibigan, napakagandang pag-aralan. Pero, I want us to look at this in a very practical way. Kasi po, practically, we will find some answers in the writings of Ellen White. Answers from the writings of Ellen White. Kaya po yung last point natin is the example. Because yes, Moses said yes, he's willing to follow, to go where the Lord wants him to go, to free the Israelites from the Egyptians. But Moses was not becoming really a complete, or not really complete, but a good example when it comes to circumcision. Kaya po basahin natin ito. Moses, as leader of God's people, needed to show his perfect submission and obedience to God in order to be qualified to lead other people to be obedient. He had to be a model of the total surrender to God. His wife Zipporah was a woman of action and circumcised her son in order to save the life of her husband. She touched Moses with a bloody foreskin, and this blood represents atonement, life, and the sealing of the covenant. The fact that it was done so quickly added to the drama of the situation. At kung babasahin pa natin yung writings ni Ellen White, kaya po yung third point natin, the example, Moses should be an example. Perfect submission and obedience to God. Ang sabi po ni Ellen White sa Patriarchs and Prophets, on the way from Midian, Moses received a startling and terrible warning of the Lord's displeasure. An angel appeared to him in a threatening manner, as if he would immediately destroy him. No explanation was given, but Moses remembered that he had disregarded one of God's requirements. He had neglected to perform the rite of circumcision upon their youngest son. He had failed to comply with the condition by which his child could be entitled to the blessings of God's covenant with Israel. And such a neglect on the part of their chosen leader could not but lessen the force of the divine precepts upon the people. Zipporah, fearing that her husband would be slain, performed the rite herself, and the angel then permitted Moses to pursue his journey. In his mission to Pharaoh, Moses was to be placed in a position of great peril. His life could be preserved only through the protection of holy angels, but while living a neglect of known duty, he would not be secure, for he could not be shielded by the angels of God. Ang sinasabi po dito, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, that Moses should have acted immediately sa mga bagay na alam niya na dapat ay gawin. And that's why the third point is being an example, the example. Na si Moses, tandaan po ninyo, he will be calling people to obedience to God. And kung siya po mismo may nakikitang hindi part ng kanyang buhay na hindi nasunod, it will lessen the power of the precepts, yung mga kautusan na ipagkakaloob sa Israelita. So again, mga kapatid,
ulitin ko po, no, maraming pwedeng pag-aralan po dito ng mga terminologies, but our time is limited. So I want to look at this in the most practical way, at yun po ay yung pagiging example. At pagiging example, maging sa mga maliliit na bagay. Sa mga bagay na alam na nating dapat nating gawin. At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, that's why we need the grace of God. Kasi po sa ating mga sarili, tayo may mga kahinaan, tayo may mga part ng ating buhay na marahil hindi pa natin completely na isosurrender sa ating Panginoong Diyos, hindi pa natin completely na isasubmit sa Kanya. We need to daily seek the power of the Holy Spirit sa ating mga buhay para maisuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. So that when we are called to go somewhere, to preach the message of salvation, not just to preach the message of salvation, but to fulfill the mission that He wants us to do para sa ating mga buhay. The direction na gusto niya para sa atin, tayo po ay fully surrendered, fully in, completely surrendered, totally para sa Kanya. And when we do that, mga kapatid, when we do that, yung ating pong buhay ay magiging buhay na example sa mga tao sa ating paligid. At alam niyo mga kapatid, kahit sa ating mga kahinaan, by the grace of God, ay posible na yung ating mga kahinaan will turn into strength. Yung ating mga weaknesses ay palalaksin tayo na ating Panginoong Diyos. At the good news is, in all our weak points, we can ask for forgiveness and we can ask for His strength para po nang sa ganon, magawa po natin na tayo ay makalakad ng ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga po magandang katanungan dito ay, may mga bagay ba na malinaw na dapat na nating gawin pero ninineglect pa natin? As in, hindi natin binibigyang pansin. I hope that by God's grace, even those small things, we will, through His grace and power, we will follow and obey. Amen? We need the grace of God, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. We cannot do it on our own. But thankfully, sa ating Panginoon Kristo who died on the cross, yes, through His grace, through His death on the cross, He was able to do it for us. Pero ito pong maganda. Ginawa ng ating Panginoon Kristo, at dahil tayo nananampalataya sa Kanya, siya rin ang gagawa ng paraan para tayo ay makasunod. Kaya nga po yung lagi ko sinasabi, the grace of God will not call us to disobedience. The grace of God will call us to obedience. Yes, Jesus fulfilled it. He fulfilled the law. And He will also give us the power para makasunod po tayo. Magawa nating maisuko ang lahat-lahat sa paanan niya. And I hope and pray we will continue to give our lives to our Lord and Savior, Jesus Christ. Nawa po'y na-bless kayo. Muli po ang ating pinag-aralan, The Burning Bush. We look at 3 points, the encounter, the excuses, and the example. Nawa po'y na-bless tayong lahat. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming mga napag-aralan. At nawa po'y patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy kaming palakasin. Patuloy ng pag-ibig ninyo ang maranasan namin ngayon at magpakailanman. Purihin ang inyong pangalan, mahal na Diyos, dahil kahit kami hindi mga karapat-dapat, patuloy niyo po kaming nire-reach out, patuloy pong biyaya niyo isagana. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that the more we encounter your love, your grace, your character, mas lalo po naming magawa ang nais ninyo para sa aming mga buhay. Purihin po ang inyong pangalan at anumang problema at pagsubok na aming nadaraanan o na aming pong hinaharap, tulungan kaming manampalataya at isuko lamang lahat sa inyo ang aming mga buhay. Purihin po ang inyong pangalan, pagpalain po ang lahat ng mga, lahat po kami, mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa pag-aaral na ito, at patuloy po nawa na makilala po namin kayo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo pong ginawang pagsama sa ating pag-aaral na ito. Nawa po'y nakinabang po kayo, nawa po'y na-bless kayo, at nawa po'y patuloy na pag-ibig ng ating Panginoon Kristo, ng ating Panginoong Diyos, ang ating maranasan. Muli po maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsusupport sa inyo pong lingkod, sa aking pong family, and that's why we are able to continue serving online and face-to-face. And we look forward to doing more ministries
to go where the Lord wants us to go, all for His glory. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.